malagkit na bigas. And then, kamote. Ayan, kamote. Ang mahal ng kamote. Ang gabi. And then next is vanilla. And then gata. Ayan, gata. And then cassava. Yan lahat para sa binignet. Para sa binignet.
Like, their service is seriously inexcusable. Like, hello, I got to fix that, like, yesterday. I'm watching this reality television show. It's a good dating show, but I'm watching it. I'm honestly, but secretly, I love it. And I'm three episodes behind. What are you thinking about? Do you think that you could find true love on a dating show? Because one time I went to this dive bar that rich people go to for like street cred, and I met this healer, and she told me that I have heart condition. She said that I have a block in my heart when it comes to love. So I just don't have the emotional capacity to like talk about it right now. So like I'll just go back downstairs and use your Wi-Fi. Okay. Beef delicacy kapag Holy Week dito sa Pilipinas ang binignet. So, gawa tayo ng binignet. Sa ngayon is nilagyan ko ng tubig yung malagkit na bigas. Keep on watching kay until the video's finished. Thank you for all your support. And God bless everyone. So, ayan. Nagpakulo na po tayo. At nagpakulo na din ako or nagpapalambot na din ako sa mga sangkap ng binignet natin. Hindi ko siya pinalambot ng isahan. Sineparate ko siya ng ibang lutuan. So, saka ko siya halo lahat kapag medyo luto na yung malagkit natin. Keep on watching support. And everyone, have a nice weekend everyone. Yan, hinahalo-halo ko na dyan ang malagkit kasi if hindi natin siya ihalo, magdidikit siya sa kawali. Malaking kawali po yung gamit natin ngayon. First time ko talaga ngayon gumawa ng maraming binignit na sa malaking kawali. Usually dati isang kaldero lang, yung pang amin lang, pang pamilya lang. Pero ngayon malaking kawali ang gamit natin at pupunuin natin yan. At saka, o nga pala, kapag Holy Week, bibili ka ng mga sangkap ng mga binignit. Napakamahal ang banana nga saging nga saba. Napakamahal ngayon ang kilo, ang kamote, ang langka, ang malagkit din sa iba napakamahal. Pero sa iba, hindi naman nagtataas ng rice nga malagkit. Sa iba lang. Yan, ang sago, luto na yan nga binili namin. Buti na lang may naiwan pa. Konti na lang. Medyo maaga kami umalis kanina para mamalingke. Yan, hukay-hukay tayo dyan kasi titikit siya kapag hindi na natin siya hukayin palagi. Yan, kailangan talaga siyang ihiwa-hiwalay kaagad kasi ang sago nagdidikit siya kapag hindi siya hukayin. Basta, ang sabi ko nga kanina, first time kong gumawa ng ganito kadaming binignet. First time ko. At saka, habang nagbo-voice over ako ngayon, pasensya na sa boses ko. Napagod lang. Pasensya na. Pero ngayon, time check tayo is almost 10 o'clock in the evening. Ang naiwan na lang sa cabinet namin is isang maliit na bowl na lang. So, ganun kami katakaw lahat. Naubos namin. Halos naubos namin. Hindi malang umabot ng 24 hours yung ibang binignet.
Kaya ayan, hindi na kami naghapunan, binignit na lang ang kinain namin, snack at saka hapunan na. Saka oo nga pala, kalahating kilong bigas nga malagkit ang gamit ko dyan. May kamote, saging, yun ang mga mahal ngayon, langka. Yung langka nakita nyo dyan, naghimay ako, medyo marami na. Pero yung kinuha ko na sa rip, 2 piraso na lang naiwan. Kinain ng mga anakers ko. And then, yung sago, yung vanilla. Hindi ko na siya nilagyan ng ibap. Usually, yung iba naglalagay ng ibap. Nung nasa Mindanao ako, yung nagluluto kami ng pamilya ko, nilagyan ng ibap ng kapatid ko yung binignit. Pero ako ngayon, hindi ako naglagay. Gata lang ang nilagay ko. At saka, may sikreto ako dito, nilagyan ko siya ng konting kalamansi. Yan, may kalamansi yan. Pantanggal umay, parang ganon. So, keep on watching guys, and thank you for all your support. Bago sa mga vlogging sa YouTube. Kaya, konting push, konting sikap, tsaka keep going lang kahit baguhan. At saka yan, nagbuhos na ako ng dark brown sugar. Mas maganda sa dark brown kasi yung kulay niya nag-iiba siya kapag dark brown sugar ang gamit natin. One of the best delicacy or the best food kapag Holy Week dito sa Pilipinas. Kaya yung binignit na ginagawa natin ngayon, yan ang the best talaga. Hindi mawawala yan. Even yung mga kapatid natin Pilipino, kahit sa ibang sulok ng mundo, yan ang ginagawa din nila. Kahit may kamahalan yung mga sangkap, basta lang luto ng binignit. Kasi yun nga yung traditional ng mga Pilipino nga hindi nawawala kapag Holy Week. Nakahalo na, namix ko na yung sago dyan. Then nakalagay na din ng sugar. Next yan, kapag nag-boil siya ulit, ilalagay na natin yung mga ibang sangkap, like kunting salt din, para yung texture ng sweet niya. Mas lalong lumalabas kapag lagyan mo ng konting asin or salt. Ayan, naglagay tayo ng konting salt, asin. Vanilla, yan, sa palengke ko lang din nabili yung vanilla na yan. Just 25 pesos only. Yan na lang, kasi yung nabili namin sa grocery dati napakaliit nga bote, yung nasa glass, konting laman lang. Yan yung langka ko, yan na lang naiwan sa langka ko. Yung kinuha ko sa rip, 2 na lang siya. Lamay yan, hiniwa-hiwa ko na lang yan para marami tingnan. Ayan, jackfruits, na-mix ko na. Then, kumukulo na siya ulit. Actually, until now, busog na busog pa rin ako.
gusto ko munang matunawan bago matulog kasi sa lubong bukas is Eastern Sunday. Kaya try ko magising na maaga. Yan na yung banana nga napakamahal. Saging saba. Ang mahal niya. Pero napalambot ko na yan together with the kasaba, kamoting kahoy, kamote, kamote, sweet kamote, and then bilo-bilo, glutinous rice, ginawang bilo-bilo ng partner ko. And then, dalawang color yon, white at saka red. Naglagay siya ng food coloring. Ayan na yun. Yan, luto na yung mga sangkap na yan bago ko siya hinalo sa malagkit na bigas. Medyo matrabaho lang talaga gumawa ng binignit. Paghihimay, paghihiwa, and then paghuhukay. Matrabaho talaga siya. Pero okay lang. That's once a year. Okay. Okay na okay. Sabi ko nga sa partner ko, gusto ko nalang bumili yung gawa na yung lagi namin in-orderan nga binignit nga through online dito sa mga subdivision dito. Kaya lang gusto niya magluto talaga. Pero laki, nahurot naman, naubos, nahurot. Oo. Yung Bisaya nahurot, yung Tagalog naubos. Ayan. Lami kay siya nga binignit, super yummy. Kaya ang expected ko nga abot siya ng kinabukasan parang malabo na. Pero ang importante naubos siya, hindi na sayang. Hindi nga lang umabot ng 24 oras. Pero okay na din. Busog naman lahat. Don't forget to subscribe, everyone. Please support my channel to subscribe. Libre lang po ang subscriber, like, comment, and kung okay lang sa inyo, paki-share na lang din. Maraming salamat and God bless everyone. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Ng pagkabuhay niya muli bukas po, Sunday. Yan, sarap na ng halo-halo ko dyan. Naisip na puno yung malaki nating kawali dito. Punong-puno. Puno kaayos siya. Pero ilan lang kami nga nga member sa pamilya namin ngayon is 6 lang kami lahat. Pero naubos namin yung ganun kalaking kawaling binignit. Kasi puro malalaki na sila. Isa na lang yung elementary. Hindi katulad ng magluto ako. May naiwan pa konti para kinabukasan. Pero ngayon parang malabo na. Malaking kain na yung mga binata ko, yung dalaga ko. Isa na lang yung elementary. Kaya yan, ubos ka agad at binignit. Yan, naglagay ako ulit ng sugar at saka gata. Ang sarap. Tapos yung kalamansi nga pala hiniwa ko. Tapos nilagay isang piraso lang, dapat nga pala 3 or 4 kasi sobrang dami nga naman ng binignit. Pero ang ginawa isang piraso lang. Ginaya ko yun sa biko. Kapag magluto ako ng biko, nilagyan ko din ng kalamansi. The same nga ginawa ko ngayon. Tapos kapag na-mix na siya, kung pwede mo nang tanggalin yung kalamansi para hindi magpait yung skin niya.
Kasi yun din ang purpose ko. Bakit nilagay ko pati yung skin niya. Kasi nagbibigay ng aroma sa pagkain. Lalo na kapag matamis. So, tapos tanggal umay na din. Based on my, ano lang yun ha. Based on my own experience. Pero try nyo na din. Baka magustuhan nyo din. Kaya ito yung sekreto ko dito sa Biniknit, ang kalamansi. Kaya nga siguro naubos siya, hindi na siya naabutan ng 24 oras. So that's all for this video guys. Maraming salamat. Halos punong-puno na yung natin kawali, yung malaking kawali natin. Ay nako, imagine ha, naubos namin yan. Diyos ko. Hanggang hiningal pa rin ako sa sobrang busog. Kaya ito. Sarap ng Biniknit ha. Sarap talaga. Sarap. Titikman na ng anak ko yan. Hindi makahintay. Yan ang sarap. Ang sarap talaga. Yan na yung sekreto ko. The best squid calamansi. Ang sarap-sarap. Yummy, yummy. Yan, ready to eat na siya. Ang sarap talaga nito. Super. Natuwa ako kasi nakapagluto ako ng ganito karami na Biniknit. Thank you for watching everyone. Please do subscribe, like, comment, and pakishare na din. Thank you, and God bless everyone. Napakasarap po ng Biniknit natin. Tara, kain po tayo. Maraming salamat po. Ang sarap talaga. Sobra. Naluto na siya. Done. Ready to isuserve na natin ang ating Biniknit na napakasarap. Tara, kain tayo.
Tikman na natin guys ang luto nating napaka-delicious or napaka-yummy, napaka-sarap, lami, kaayo nga binignet. Tara, kain tayo. Thank you for all your support and God bless everyone. Bye! See you on my next or see ya in our next video. Yan, kita-kita tayo ulit sa next nating video. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Ang isang bowl, oh. Ha? Ang isang bowl yan, nga malaki. Malaki din yung bowl na ginamit namin dyan. Tikman na, napakasarap talaga. Seven, 8, 10, 1. Bye!